Amen. Praise the Lord. Okay. At buksan po ulit natin ang salita ng Diyos. Maraming salamat po for coming this morning early. Amen. We can. Amen. Pwede may mas maaga at walang traffic. Amen. Okay. Philippians chapter 3 at nais ko pong tingnan natin ang verse number 10 where I would like us to focus this morning. Verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and His fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Alam po ninyo, pag tayo ay nasa bahay-sambahan ng Diyos, tayo ay mag-aaral ng Kanyang salita. Malawak po, marami po ang sinasabi ng Panginoon magmula sa Genesis hanggang sa Revelation. That's 66 books. Ang salita ng Diyos ay isinulat. Hindi na natin naririnig orally ang Diyos. Hindi niya sinasabi, Ezekiel, makinig ka sa akin. Di ba? Hindi na yan. Kundi, kaya po ipinasulat. Kaya may Bible. Ayan, no? Kaya may Bible. Yan po ay Word of God that was written. Parang yung mga ano yun. Pag kayo ay nasa malayong lugar, dati bago po mayroong telepono, pero may sulat. At yung pong mga iniiwan ng may mga mayayaman, di ba? May last will and testament. Kasi papunta ng abroad o kaya papunta ng ibang lugar, so may last will and testament. Yan ay sulat ng may-ari o kaya ng tatay o nanay. Ganon din. Ang Bible, ang King James Bible, ay sulat o salita ng Diyos. Kaya nga sabi natin, the Bible is the Word of God. Amen. Salita ng Diyos. At ang salita niya, itinala sa iba't ibang mga lengguwahe noong mga unang panahon. Pero maraming salamat, ngayon ay itinala sa Ingles. Wala pa hong Tagalog. Kaya pag naghahanap ka ng Tagalog, hindi pa ho. Yan. Binigay sa atin ang King James Bible. Buti nga nakakaintindi tayo na ngayon ng English, di ba? Are you happy today? Oh, biro mo na English yun, no? Are you saved? Yeah. Oh, biro mo yan, nakakaintindi tayo. Are you a sinner? Yeah. Oh, tama na, intindi pa rin tayo. Kasi sinabi sa akin noon ng isang bakit Pilipino ka, dapat Pilipino ang ginagamit mo, hindi yan maiintindihan. Sabi ko, Nalia, babasahin ko sa iyo, Romans 3:23, for all have sinned. Naintindihan mo? Oo naman, lahat tayo magkasala. O, biro mo yung English, naintindihan mo. Kaya, huwag mo nang problemahin yung English. Ngayon nga, mga bata, Inglesero na. Tignan niyo, mga bata dito ngayon, mga bata, English ng English. Oh, tapos yung mga Amerikano, gagaling niyo. Wala pang grade 2, wala pang 2 years old, nung gagaling na mag-English, Pero tanungin mo sila, marunong ko mag-Tagalog? Ay, hindi rin alam. Kasi lengguwahe ho yun. Now, the Word of God is from heaven, and then He made sure we can understand. So, He gave it to us. Kaya nung 1611, meron na yan, Bible na yan. King James Bible na yan, more than 400 years ago. Amen. Oh, kaya may salita ng Diyos. Ngayon, kaya tayo nag-aaral, kaya pinatatagal ko kayong nakatayo, para maintindihan mo na pag pumunta ka ng simbahan, kagaya nito, aaralin natin ay salita ng Diyos. Kaya anong mga salita yan? That I may know Him and the power of His resurrection. Ayoko pong paghiwalayin ang Him that I know Jesus. Kaya maganda nung awitin na, I want Jesus.
In my life, more than anything, kinanta rin ang choir, I want to know you more with all my heart. Because He has, not only that, we ought to know the power of His resurrection. At iyon po yung gusto kong makita ng bawat isa sa atin. Do you know the power of His resurrection? Have you have an idea? Or are you desiring to know Him and the power of His resurrection? Ano nga bang tinutukoy ng Panginoon? Ano bang tinutukoy ng Philippians chapter 3 verse number 10? Kaya po, aaralin natin. Amen? Para pag alis pa natin dito, punta niyo sa Sunday School, may alam ka na you are going to know Him more. Amen? Tayo manalangin. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na naririto ngayon at mga bisita. Thank you very much for their presence. Pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, I pray that you would guide me as I preach to them thy word. Gawin mo nga pong makapangyarihan ang katotohanan ng mga salitang ito upang mabago ang aming buhay, that we may deny the power of it. Ang amin pong panahon ay kumakalaban lagi sa inyo. Help us then not to join their forces. Ikaw po mangunguna sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Ang atin pong kapanahunan ay tinatawag din na last days. Pag sinabi nating huling araw, hindi yung huling araw na ibig sabihin ay magugunaw na bukas ang mundo. Matagal pa ho yun. Pero ang Biblia, maliwanag na pag sinabing last days, ito na yung panahon na dapat, this is the church age, ay at any moment now, the Lord will return. Yun ang ibig sabihin ng last days. Any moment now. So, you see, this is the last days. Kaya po may characteristics ang last days. May mga, meron na siyang palatandaan ng last days. Tingnan po ninyo sa 2 Timothy chapter number 3. Second Timothy chapter number 3. Anong sabi? Verse number 1, this know also that in the last days perilous times shall come. See, we are in the last days. At ang sabi ng Panginoon, perilous na yung panahong ito. Dangerous. Bakit siya dangerous? Bakit po dapat ay nag-iingat tayo sa ating panahon ngayon? Bakit? Verse number 2, for men shall be lovers of their own. Yun, parang makasarili. Kahapon kausap ko ang mga militar. Pagkatapos ay sabi niya, panalangin po natin kasi masyadong makasarili ang mga leaders. Sabi, tama naman, makasarili. Kahit man sino ay makasarili. Kahit nga ikaw. Kahit yun sa pamilya, kahit sino ay makasarili. Right, amen. We do things that we want to do. We pursue the things that we want to pursue. At any cost. At yan po ang palatandaan ng last days. Tingnan niyo nga, kapag kayo'y pinagbabawalan, marami sa mga kabataan ngayon, pag pinagbawalan mo, nagagalit. Sabi niya, huwag kang pumunta doon. Umuwi ka na 6:00. Meron pa ba yun ngayon? Meron pa ba nga yung batas na yan? Sa aming panahon, pag sinabi ng tatay at nanay ko, 6:00, andiyan ka na! Aba, pag wala ka doon, ay talagang hahabulin ka ng 2x2.
So ngayon kasi ay patagalan na doon sa mga barkada. Pero pag pinagbawalan mo, tingnan mo, gagawin pa rin. Kung anong bawal, gagawin. May nag-eksperimento nga, mga kapatid. Sabi niya, bawal sumilip. Dito, nakalagay, bawal sumilip. Bawal sumilip? Sumilip pa rin. Di ba pag sinabing bawal umihi, doon pa rin naihi. Nakalagay pa doon, aso lang ang umiihi dito. Andun pa rin siya. Ano sabi ng mga manginginom? Kasi pastor, masarap ang lahat ng bawal. Oh. Pinagbawal sa iyo ang taba, kain ka pa rin ng kain ng taba. Ano sasabihin mo? May gamot naman. Lovers of themselves. Hindi marendahan. Ano pa sabi niyan? Covetous. Hindi sa'yo, inaangkin mo. Maupo ka na maigi. Boasters. May sakit ka ba? Wala. Ilan to? Isa? Hindi, dalawa oh. Siya, ayusin mong upo mo. No, pag kayo nasa simbahan, dapat upong maayos. At makinig. No, sayang din lang ang punta mo dito, kapatid. Nagdadala ka pa ng bisita, di ba? Oo, nagdadala to ng bisita eh. Kaya nakakatuwa siya. Sinong bisita mo? Ayan o, pambihira. Yan mga bisita niya. Oh. Pero ayusin mo para makinig ka, Kaya mo din nila dito para mag-aral sila. Oh. Ngayon, pinag-aaralan natin, di ba? Last days. Oh. In relation doon sa doon sa ating pinag-uusapan, that I may know Him and the power of His resurrection. Now, bakit ko sinasabing mahalaga ito? Sapagkat sa ating panahon kasi, ngayong panahon na, ano kayo mga kabataan? Kayo ang talagang pag-asa ng bayan. Oh, kayo ang pag-asa ng mga yan. Kung makikinig ka, kung susundin nyo ang salita ng Diyos. Marami matatandaan doon sila, palapit na kami, sila. Oh, pero kayo ay umuusbong pa. Malay natin, hindi pa dumating ang Panginoon bukas, o kaya next year, o after 10 years, o kaya 20 years. Pero, sinasabi ng Panginoon na masama na ang panahon ngayon. So ito yung kasamaan yan. Marami siyang binanggit yan. At ayoko na isa-isahin, pero doon sa verse number 5, ano nakalagay? Having the form of godliness, but denying the power. You see, kung minsan meron din silang forma. Forma na religiosity. Forma na mabait. Forma na nag-aaral. Formang-forma. Pero sa totoo lang, they deny the power thereof. Yeah. Kaya dito po, sabi ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. You know, people deny the power of His resurrection. People do not, or they neglect the power of resurrection. First thing, because they do not know the power of resurrection. Yeah. Hindi natin alam, saan ba yan nakikita sa buhay? Hindi yan nakakain. Nakakain ba yan? Nagdadagdag ba yan ng height? Sa tingin mo, Sir King? Nagdadagdag ba yan ng buhok, Brad? Nagdadagdag ba ng ngipin? Ngumiti ka nga doon. Sa harap nila, wag lang sa akin. Wag na. Ha? Nagdadagdag ba ng pustiso? Nagdadagdag ba ng ganda ng mata?
Magiging tantalizing eyes ka ba, kagaya ng mata ni Pastor? Ano? Ano ba yan kasing power na yan? You know, we can easily deny it. Kung bakit? Kasi hindi mo alam. Kaya sabi ni Apostle Paul, matanda na itong, matanda na ito si Apostle Paul. He was writing to the church in Philippi for many years of being an evangelist. Iba't ibang mga lugar na napuntahan niya. Marami na siyang karanasan. But he knows that the last days is perilous and many people still deny. And he knows that being a man in this place and in this time, in the last days, he said, I may deny the power. Siyempre, pag magaling ka na, marami ka nang nalalaman, marami nang nakikinig sa'yo, feeling mo, malakas ka na. So he said, no, that I may know Him and the power of His resurrection. Ayokong matulad sa iba sapagkat anyone can deny the power of His resurrection. So, many of us do not know the power. That's why we deny. Kaya maraming salamat may pagkakataon na tayo po ay mag-aral, kaya tayo nandito. And 2026 is a time where we should know Him and the power of His resurrection. And we should know that by heart. See, we ought not to deny the power thereof. Yung bang abilidad, ano ba yung power na tinutukoy ng Bible? God's active and ability to accomplish what is impossible. Yun po yung power of His resurrection. That is Christ Himself. He said, that I would know Him and the power of His resurrection. Paano nangyari yun? Bakit ba mahalaga? Kasi makikita mo, may nakikita na ba kayong namatay pagkatapos after that, muling nabuhay? Naubos na yung dugo. Di ba pagpatay, anong ginagawa nila? Pag namatay, pag yung mga patay, anong ginagawa? Bago mo i-imbalsa mo, anong gagawin mo? Dadalhin sa ospital. Oo nga, patay na nga, dadalhin mo pa sa ospital. Kasama ba kita din eh? Patay na, saan dinadala? Ospital? O sa faith healer? Hindi. Sa ospital. Ay, sa ospital. Dinadala sa morgue. Anong ginagawa sa morgue? Anong ginagawa sa pag-iimbalsa mo muna? Anong ginagawa? Tinatanggal yung dugo. Because life is in the blood. Pag wala ng dugo, imposible na mabubuhay yan. It's impossible. Jesus shed His blood. Paano nangyari, Pastor, yun? Number one, hindi ba siya hinagupit ng ilang beses? Alam mo yun? Oo. Alam mo yun? Ilang beses? 30 beses? Hindi, marami. Mga 39 yun. Paano ba sila sinahagupit noon bago i-crucify? Kasi yan, parusa na kamatayan, matindi yan. Explain natin dito. Halika, Brad. Paano hinahagupit? Para itong kapatid na ito ay hagupitin nga natin. Pairam na ng belt. Pairam din ng belt. Pairam ng belt. Dali, tanggalin yung belt. Pairam ng belt. Wag mong tanggalin yan. Akin na, belt. Pairam. Bilis! Pairam ng belt. Tanggal na. May belt kayo dyan? Wala? Ikaw. Yun. Ang tagal naman nito.
Magkakakilala pa ba kayo? Oo, kilala niyo. Ito yon, pag hinahampas ng Romanong, wag kayo tumawa, isipin nyo muna. Doon sa dulo talaga, may mga matitigas na lugar, na bagay. Hindi lang matigas, kundi meron pang mga matutulis. Para pag yan ay lumapat sa laman, matatanggal yung laman. Oo. Yan. Tapos, to steer it ang dugo. Tama. Okay, so try natin, ha? Tingnan nyo, yun yung crucifixion. Bago pa yan, ipako sa krus, dadaan mo na yan at hindi nakaganyan yan. Yan ay nandoon sa praetorium. Tumingin ka doon sa likod. Sige, humawak ka dyan sa pulpito. Hawak sa pulpito. Nakaganyan lang yan. Ganyan yan. Kaya ang hahatawin, ang hahataw sa kanya, hindi mahina. Dapat matipuno. Malaki ang katawan. Malakas. Para bawat hataw ay pampihira yan. Pero maisipin mo na yan ang ginawa sa ating Panginoon. Walang kasalanan, pero ginawa yun. Kaya makikita mo sa bawat latay niyan, buong katawan. Labasan naman. Yan ang ginawa sa ating Panginoon. Dahil lamang sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan. Dapat tayo ang ginanyan. Pagkatapos yung ikaw ay makipaglaro pa sa kasalanan. Sige, thank you. Sample lang naman yun. Salamat, ha? Ano nga pangalan mo ulit? Anong pangalan mo, ha? Ang pangalan mo? Rolando. Oo, si Rolando. Rolando the Great. Pinutungan pa siya ng koronang tinik. Ang koronang tinik yan, hindi yung ganyang kaliliit. At least more than 2 inches. Inilagay dyan. Hindi yan ipinutong na inilagay lang dyan na dahan-dahan. Talagang sinuksok yun. Para dumanak ulit yung dugo. Just imagine. Pagkatapos pinabuhat siya ng krus. Hindi ba pag ikay napihihirapan, lalong dumadanak yung mga dugo? Umakyat siya sa Golgotha. Pagdating doon sa Golgotha, pinako pa siya doon. At inilagay siya doon, binayubay siya doon sa krus. At nung nalagutan na siya ng hininga, nung sinabi niya, I commend thee my spirit of God. Matapos may isang sundalo. Anong ginawa? Sinibat pa siya sa tadyang. Kaya nga dumanak ulit yung dugo. Ubus na ang dugo ng Panginoon. Paano yun mabubuhay? Sabi niya, I am laying down my life. Hindi nila ako pinatay. I am giving my life. And I have the power to take it again. Walang mga doktor doon, walang mga nurse para maglagay ng bagong dugo para i-resuscitate ang ating Panginoon. No one was there. Mag-isa siya. Tinakpan pa yung libingan para sa kanya. But my Christ said, I have the power to take it again. Amen. That's why on the third day, He rose again. Amen. It's the power of His resurrection. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, how is that true to me now? Kailangan ba ako ipako rin sa krus para maranasan ko at maalam ko yan? No, he was talking more about that. He is saying, number one, that the power of His resurrection is an infallible proof of His teaching.
Kaya nga po, ganun din yung atin pong mga turo, mga binibigay nating salita ng Diyos. There should be power of it. Christ foretold His resurrection for many times. Then you see John chapter 2. John chapter number 2. Verse number 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Anong tinutukoy niyang templo? Itong katawang ito, destroy it! But I will raise it up on the 3rd day. So Matthew chapter 16, in verse number 21. And sabi ng salita, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the 3rd day. Siya hindi nagkulang ang Panginoon na kanyang itinuturo sa kanilang mangyayari sa kanya at gagawin sa kanya, na pagdadaanan niya that He will suffer and that He will die, but after that He will rise again. Pero sa tingin ninyo, may naniwala sa kanya? Walang naniwala. Maging yung mga malalapit niyang mga disciples. Kaya nga ho sila nangatakot lahat. Nung ang Panginoon yun, nakita nila na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, everybody else went away. And on that Sunday that came, they gathered in a closed room. They did not want to know or did not want to show their faith. Takot sila because they did not know. And they do not believe it. And they cannot believe it. Pero nagpakita na ang Panginoon sa kanila. At tatandaan ninyo yung dalawang magkaibigan, they were walking through Emmaus. I hope you read that part. Nakikita nyo yung magkaibigan, nag-uusap sila. Pangalan ng isa ay Cleopas. Hindi si Cleofe. Cleopas. Pagkatapos siya nag-uusap sila, pagkatapos siya pinag-uusapan nila na nag-resurrect daw ang Panginoon. Pagkatapos, dumating ang Panginoon sa kanila. Hindi nila namamalayan. Hindi nila nakilala ang Panginoon. Bakit ho? Ba't hindi makilala? Kasi alam nila, patay na. You know, you only see what you know. Yan makita nila, parang just an ordinary citizen kasama nila. Pinag-uusapan nila patungkol sa resurrection, they cannot believe. But Jesus started talking about it. Iniisa-isa niya sa kanila yung mangyayari sa kanya at yung mga maaari pa mangyari. And then, tsaka lang siya nagpakilala towards the end of their journey. At ano ang kanilang sabi nung makilala na nila? Kaya pala yung puso natin. While he was talking and expounding to us the scriptures, there was warmth in the heart. And they knew it, that there was power in his resurrection. It was an infallible proof of his teaching. Kaya nga po, ito rin yung sinasabi ni Apostle Paul, that there may be things that are impossible, but this is the Word of God. This is our teaching. This is my teaching. Then it may be impossible, but praise God, I want to know the power of his resurrection.
Anong mga turo ba talaga ang alam mo na, kapatid? Marami sa atin, dapat pala ito, ano na, no? Marami sa atin, marami ka lang alam na turo, pero walang kapangyarihan sa'yo. Sasabihin mo kasi, ang hirap-hirap naman, pastor, hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin. Tingnan nyo pag mga worldly, kakagad nagre-react, di ko kayang tanggapin. Hindi kaya. Aba, ay dapat doon mo na malaman yung kapangyarihan that I may know Him. Amen. Yes, it is impossible. Saan ba ako galing? It is impossible that I can be saved. Pero maraming salamat sa Panginoon. Amen. It is impossible that I can be a changed man. Nasanay na ako sa ganitong ugali. Nasanay na ako. But I want to know the power of His resurrection. Yung sama ng loob, yung bitterness ko sa puso, imposibleng matanggal nandyan yan. I know it. I can feel it. Ramdam ko pa, nakikita ko pa yung bunga. Pag nakikita ko yung bunga ng kasalanan yan, pag nakikita ko yung kasalanan yan, yung bunga na yan, masakit pa rin sa akin, pastor. It's impossible. That's why Apostle Paul said, how that I may know Him and the power of His resurrection. Impossible. But the power of His resurrection makes it possible. Amen. If you know Him. Di ba, ang dami natin alam na magagandang turo. Marami pa nagsasabi, alam mo, pastor, ang gaganda ng turo ng simbahan. Tanong ko, ano-ano mga yun? Well, yung pagsunod sa magulang, pagsunod sa ganito, pagmamahal, ginagawa mo. Pagbabasa ng Bible, kasi ina-encourage yung magbasa sila ng Bible, pumunta sa simbahan. Tanong ko, may kapangyarihan ba yun sa'yo? Hanggang sa maganda na lang ba yung turo? Alam mo, walang itinurong masama ang Panginoon. At walang ipinipreach dito na hindi turo ng Panginoon. Hindi lang maganda, kundi it has power. Kaya bilang mga anak ng Diyos, you know the teachings we are studying. But let the power of that resurrection be known. Amen. Kasi yung salitang know, meaning you experience it. Meaning you seen it in your own eyes. Nakikita mo sa buhay mo nangyayari. Nakita mo sa buhay ng iba na nangyayari. Impossible, yes, it is impossible. But there is nothing impossible to my God because there is power. Namumroblema ka lagi sa sinasabi mong parang imposible na pong magbago ang asawa ko. Parang imposible na pong magbago ako. Parang imposible na po yan. Imposible talaga sa'yo yan. But you should know Him and the power of His resurrection. In 2026, makita naman natin yung kapangyarihan yan. Hindi lang yung ganda ng ating mga turo. When I may know Him and the power of His resurrection. So, ang ganda ng gospel. Ang ganda ng ibinibigay niya na pagbabagong buhay. That is if you have Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
Behold, all things are become new. Kaganda naman yan. May mga pagbabago. Hindi ba natutuwa tayo sa mga taong nagbabago ang kanilang buhay? At pwede kang magmukhang nagbago. Magsuot ka lang ng necktie. Magsuot ka lang ng barong. Pag maayos ang buhok mo, maglagay ka rin ng linya dyan. Huwag lang sa gitna. Mababago na. Pero mga kapatid, panlabas lang yan. Pero hindi ko sinabing huwag mong gagawin yan. Hindi naman pala yun mahalaga. Anong sinusang hindi mahalaga? Mahalaga yan. Kaya mamaya, bigla mong tapos naglagay ka na naman, Marlboro na naman dyan. Huwag kong sinasabing ganyan, kapatid. Maganda yung mga ayos na yan. Yung mukha kang parang hindi nagkasala. Yeah. Oo, parang mga taga nito. Tingnan mo mga yun, oh. Michael at saka tayo nga. Kayo, pakita mo. Oh, kasama ngiti, oh. Tingnan mo, patas-tas pa ng noo. Oh. Magandang tingnan, di ba? Hindi mukhang mandurukot. Pero alam ko kasi, may mga hold-upper, may dala-dala pang attache case na naka-necktie. Pero dahil ba sa ginagawa nila, masama na yun? Di, dapat talaga ituloy yan. Tayo ang dapat gumagawa niyan. Tama? Take your seats. Oh, ito, parang ang bait-bait, di ba? Huwag mo na lang siyang makilala. Hindi natin alam, di ba? Bilang mga anak ng Diyos. Magandang bagay yan. Pero yung kapangyarihan na yan sa puso, deep inside, sa isip, yung kapangyarihan yan. Yung sentro ng buhay mo na babago. Na kahit walang nakakakita sa'yo at walang nagsasayo, congratulations, pambihirang, galing-galing mo naman. Galing-galing mo naman ngayong umawit. Kita nyo, marunong nang kumanta si Sir Miko, no? I want Jesus. Rounded na. Ginagamit na yung kanyang vocal cord at saka yung diaper. Ay, hindi, diaphragm. I want Jesus in my life. Gusto yung kumanta rin ng pagganon? Uy, pinamaghayos yun. Ano gusto mo yan? Ganon. Talaga itong batang to. Kailangan maayos ka. Enjoy akong kausap ito eh. No? Yung iba naman sa inyo, mga seryoso eh. No? Pero siguro naman naintindihan niyo ako. Amen? Kasi pastor, naintindihan ko talaga yun. Magkakaiba talaga. Okay, anyway. Dapat talaga nababago yung puso natin. Para kahit walang nakatingin sa'yo, yun ka pa rin. Yun yung kapangyarihan na tinutukoy that I may know Him. Kaya si Apostle Paul, kahit mag-isa na lang siya, kahit maraming mga problema sa kanyang buhay, hindi siya nagbago. Yung iba kapag may mga kasama, kaya umaayos. Pero siya, because he knew the power of His resurrection, and the power of His resurrection, he knew that he has changed. Though he was a blasphemer before, he was injurious, now he has obtained mercy. Amen. Yes, he knew that power. Na misunderstand siya ng marami. Maraming mga kumontra sa kanya. But he said, nonetheless, no one stood for me. But inside his heart and mind, he said, but the Lord stood with me. Amen.
Why? He knew the power of His resurrection. Marami sa atin nagbabago lalo na sa panahong ito. Kapag may mga kumukontra na sa atin. Uy, Bible ka na rin, ha? Ano ka, praise the Lord ka na rin? Uy, simba-simba ka na, pastor ka na. Pero mo, dahil lang may Bible ka, nag-ayos ka, pastor ka na. Pero walang magandang bagay. Pero kung minsan sila, nag-aaglahi pa. It's an infallible proof for our teachings. Yung mga pinanghahawakan natin na mga katuruan, yan po yun. Ay makikita mo na totoo sa buhay mo. Na yan ay nangyayari sa buhay mo. Nakikita mo sa iba yung mga katuruan yan. Because that's the power of His resurrection. Do not deny the power of His resurrection. The second thing, it's the power means the empowerment of our weakness and our inabilities. Yun po yung kapangyarihan. Yun po yun, that I may know Him and the power of His resurrection. Yes, I am weak. Yes, I am unable. Wala akong kakayanan. I am injurious. But God has enabled me, putting me into the ministry. Totoo, makasalanan ako. Totoo, ang dami kong mga kamalian sa buhay ko. But the Lord has already forgiven me, and He has given me a new life. Now I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Hindi ko na ginagawa ito sa aking sariling kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ipinamalas niya doon sa kanyang resurrection. Not mine. Kung ako'y nagsasalita man, kung ako'y nagtuturo, kung ako man ay nagsoul winning, kung bakit ako nakapagbibigay, kung bakit ako nakapag-encourage ng tao, not because I am able to do it, not because I have been learned about it, not because of anything, but because of the power of His resurrection. I knew it now. Kaya ngayon, 2026, dapat ganun ang ating puso. That our heart should be fixed of knowing Him and the power of His resurrection. Tandaan ninyo na mga apostles, they were nothing. Pero nakita ng mga tao, when they saw the boldness of Peter and John, they were amazed. Sabi nila, unlearned to, hindi naman nag-aral yan. Wala naman yang sinasabi sa ating lipunan. Mga mangingisda lang yan. Walang mga alam yan. Pero bakit? Napaka-powerful nilang magsalita. Bakit ho? Sapagkat ang buhay nila, they have known Him and the power of His resurrection. Ano bilang mga anak ng Diyos, pag nasa gawain ka, I believe with all my heart na bawat isa sa inyo has no power to sing. But if you only learn the power of His resurrection, then you can be a powerful testimony. Hindi dahil maganda boses mo. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil matangkad ka at wala kang buhok kaya ka asher. Hindi dahil mataba ka. Hindi dahil nakapag-aral ka ng edukasyon kaya ka Sunday school teacher. Hindi dahil professional ka kaya ka isang area leader. But you must realize the power of His resurrection. Amen. Unlearned
lowly, galing sa lusak ng kasalanan. But thank be God. Kaya sabi ni Apostle Paul, I want to know Him. Maraming may pagmamalaki si Apostle Paul. Pero di ba sa binasa natin kanina? Doon sa Philippians chapter 3, look. Philippians chapter number 3, yea, doubtless. Verse 7, but what things were gain? To me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but, tingnan po ninyo, sabi niya, yung mga pinagmamalaki kong yan, lahat ng mga yan, ipot lang yun. Dang. Sakit sa salitang Tagalog yun eh. Tae lang yun. Ang pagiging, pagiging religious ko, tae lang yun, nangangamoy. Sino nagtago ng kanyang tae dito? Pinagmalaki mo pa. Uy, ang tae ko, pag ganyan-ganyan pa oh. Inilagay ko yan sa pinagmamayabang. Kaya kung minsan pag pinagmamayabang mo yung iyong bahay, pinagmamayabang mo yung profesyon, hindi mo naintindihan na sabi ni Apostle Paul, tae lang yan. Sa kanya na nakakilala sa Panginoon. Eh siyempre sa atin na walang pagkakilala sa Diyos, kaya baka natin yun. Kaya ang lakas ng loob natin, ito yung aking tae. Yeah. Amen. Come on now. You see, he said, yan, mga tae lang yan. Pero maraming salamat sa Panginoon. Binigyan ako ng gold. When I am able, wala siyang pera. Wala siyang mga kasamang matitino. Under persecution siya. Nakararanas siya ng gutom. Nakakaranas siya ng ibang mga bagay. But, he said, ang lahat ng mga bagay na ito, it's because I want to know Him and the power of His resurrection. Amen? Okay, ikaw, anong pinagmamalaki mo? Napatay yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Yeah. Amen. And number 3, that's power, knowing, keeps us dependent upon our God. Ang pag nakikita mo yung yung immensity of the power of the resurrection, dapat maintindihan mo kung sino ka, it should place you back to where you are. Makikita mo na walang-wala ka. Na wala kang kakayanan. Kaya ikaw mismo, when you know the power of His resurrection, walang lugar sa'yo na magmalaki kahit ano pang natin mo na sa buhay mo. Kahit marahil ilang mga kaluluwa na ang nadala mo sa Panginoon at mga naging pastor sa'yo at mga naging choir member, ang lahat ng mga yan, that should be able to tell you that you must be humble. Dahil hindi mo gawa yun. Gawa yun ng Diyos. Gawa ng kapangyarihan. Kaya marami sa atin na nagyayabang. Kapag umalis ako sa choir, walang mangyayari sa choir. Pag umalis ako dito, walang mangyayari diyan. Makinig ka maigi sa akin, kapatid. You have not known the power of His resurrection. When you have known the power of His resurrection, you would really stand in front of God and say, Lord, hindi ko talaga kaya to. Kitang-kita ko pa rin ang kasalanan ko. Ang aking mga kamalian sa buhay. But thank God, thank you.
na kahit sa ganitong aba, unfaithful, yet you can use me. Amen. Amen. Walang galing sa akin, Panginoon, kundi galing sa iyo. Yeah. Walang kakayanan galing sa akin, kundi kakayanan na galing sa iyo. Amen. Ang bunga ng pagkaalam ng kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoon is that we are kept down on our knees. Nakagaya ni Isaiah when he saw the Lord high and lifted up. He said, "Woe is me, for I am undone." Mas lalo niyang nakita yung sarili niya na walang-wala sa harapan ng isang makapangyarihang Diyos. Amen. That I may know Him and the power of His resurrection. Ngayon, ang mundo, they try to deny that power. Pero bilang mga mananampalataya, may we strive to know Him and the power of His resurrection. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita. Pagpalain mo po ito, Panginoon, sa aming buhay. I-bless mo nga po ang mga katotohanan ito. Nakagaya ni Apostle Paul, may we always desire in this year to have the power, to know you and the power of your resurrection. Pangunahan mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya. I don't know how the Lord has worked with you doon sa mga salitang yan. Bakit hindi kayo lumapit dito sa altar may pag-usap sa Panginoon? First Sunday, why don't you touch this altar and talk with God? Lord, that I may know you and the power of your resurrection. Here am I.